Sumalang na sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa food security ng bansa. Pinag-aaralan naman ng Senado na isama na ang Department of Agriculture sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Yes, Vel. Angelique, layunan ng unang pagdinig sa pag-abyenda ng Rice Tariffication Law na palakasin ang regulatory at market role ng National Food Authority at patatagin pang enforcement at pagpapanagot sa hoarders, smugglers at manoy rice manipulation kasama na ang masinsinang review ng trade at tariff policies. Sa 7 pillars sa Rice Tariffication Amendment, una na rito ang pagbabalik ng calibrated state capacity para mabantayan ang supply at presyo ng bigas. Pag-isahin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at National Rice Program para sa mas maayos sa pondo at suporta sa magsasaka. Bubuin din muli ng National Extension Support System na magbibigay ng technical na tulong at edukasyon sa mga magsasaka. Layunin ito na magkaroon ng 15,000 hanggang 20,000 extension workers para sa mga sakahan sa palay. Ikaapat, balansihin ang kapakanan ng consumers at farmers para maging mas abot kaya ang bigas habang makatarungan ng kita ng mga magsasaka. Palaguin ang domestic production at hikayatin ang pagtatanim para hindi na umasa sa importasyon. Kasalukuyan kasing nasa 40 pesos or 40% lang ang total landed o trader imported rice sa 5% broken o high quality rice. Habang 35 hanggang 50 pesos naman sa local rice sa 25% broken. Kaya naman mas sinatangkilik ng maraming consumer sa imported rice dahil sa mas mura at mas magandang kalidad. Pag-aaralan pa ng DA ang gradual increase ng rice tariffication o ang rice tariff hanggang 25% dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Kasama rin sa pillars ng amendments ang pag-rebuild at modernize ng NFA, kasunod ng pagbabalik ng regulatory powers nito. At panghuli ay ang pagbibigay ng insentibo sa private sector at value chain actors upang mas umusbong ang buong industriya ng bigas. Samantala, mungkahi ng mga stakeholders sa ibalik ang 1 million na threshold para sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act mula sa kasalukuyang 10 million threshold para maging non-bailable ang mga agricultural sabotage kagaya ng smuggling. Pinag-aaralan na rin ng Senado na isama na ang BA sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Balik sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Vel Custodio.